morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Pagkatapos sa mga kabayan, para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho at kagawala po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrabe TV, kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw, ito pong pagkabanas ni BBM dahil sa makupan po ang pag-distribute ng ating Philippine National IDs. At marami pa rin po ang nireklamo mga kabayan natin na sabi nila hanggang ngayon daw, hindi pa rin po nila natanggap ang kailang mga ID mga kabayan. So alam niyo po, hindi talaga natin alam kung ano ba dito ang problema ng taga-PhilSys, kung bakit hindi pa rin po matapos-tapos pag-distribute ang ating mga IDs mga kabayan. Na diba sakto sila dito sa suporta, malaki po ang kailang pondo at saka malaki po ang kailang budget mga kabayan, pero hindi talaga natin alam ano ba ang problema. So doon po sa interview po kay DICT Secretary Ivan mga kabayan, sabi niya si PBM daw ay malapit na ditong mapuno dahil bakit? Bakit daw matagal po ang pag-distribute ng ating mga IDs? So ito po ay paninira mga kabayan. Mukha yatang meron ditong mga sangay ng gobyerno natin na gusto pong siraan ang Marcos administration, lalong-lalo na si PBM mga kabayan. And first, pag-usapan rin po natin, ibalik natin sa ang issue po ni Cielo Magno mga kabayan. Siyempre, kilala natin Gunggong na yon, isang kakamping na sinabat po sa piso mga kabayan kasi nga nagplaplano siya, meron siyang sariling agenda, plano niyang siraan po dito yung Marcos administration. Di ba kahapon mga kabayan, ipinakita ko dito na itong si Cielo Magno ay in-interview po doon sa One News PH at ang sabi pa niyo mga kabayan na tinanggal daw siya ng Marcos admin or pinangunahan po ni Secretary Jokno dahil daw isa po siyang kakamping mga kabayan. Yan daw ang kanyang rason. Pero alam nyo ba, kanina lang po before po nag-vlog si Sir Ivan ay nakita ko, nagpa-interview siya doon po kay Christian Esguira mga kabayan. And take note, guess what? Iba na lang po ang kanyang statement ng mga kabayan. Na mukhang nag-iba. At saka alam nyo, ito talaga yung mga dugo ng mga dilawan. Hindi talaga mapagkakatiwala mga kabayan. Kasi nga sila po yung mga traidor dito at talagang mahilig po manira sa gobyerno natin sa pamumuno po ni PBM. Kaya tama lang po na siya po ay tinanggal dito ni PBM kasi siya po ay isang salot ng lipunan mga kabayan. Nag-iba na naman ang kanyang statement at ipapakita natin yan mamaya at talagang dapat nating pipitingin po ang kanyang tenga kasi pasaway mga kabayan. Nakakahiyang Gunggong na yan. Ano talaga, sinungaling talaga eh. At saka pag-usapan po natin mga kabayan, yung pagpunta ni BBM doon po sa Singapore kasi meron pong nangyari mga kabayan. Alam nyo ba na muntik nang malate po si BBM o talagang na-late siya ng half hour mga kabayan kasi ang kanyang maleta I think na-misplace ba or medyo na-late mga kabayan. Hindi natin alam kung ano talagang issue doon sa airport kung saan ang kanyang maleta matagal pong nakita mga kabayan. At saka meron po tayong nakakagulat po na update tungkol doon sa Singapore sa Asian Summit na nandun po si PBM. And of course, pag-usapan rin po natin mga kabayan yung update po tungkol dito sa pag-file ng civil case ni Atom Arroyo doon po kay Ka-Eric at kay Dr. Badoy kasi sabi niya mga kabayan, nire-red tag daw sila. Alam nyo ba na pinagtawanan na ito ni Doc Badoy at saka ni Ka-Eric mga kabayan? Kasi nga, di ba alam naman natin, yung red tagging po ay ayon pa sa taga-ombudsman, mismo po yung taga-ombudsman na si Martires ang nagsabi mga kabayan, sabi niya, there is no specific law na ipinagbabawal po itong red tagging mga kabayan. Kaya po ang grupo po ni Ka-Eric, meron sila ditong hamon dito po kay Carol Arroyo at kay Atom Arroyo mga kabayan.
At saka insert po natin sa ating balita mga kabayan, ito pong tungkol sa scam. Kasi napaka-importante nito. At sa itong scam to mga kabayan ay hindi naman to bago, luma ito. At I'm very sure na marami dito na mga viewers, kababayan natin na gumagawa po ng tasking nito pero hindi nila alam na ito po scam mga kabayan. So dapat lang ibalita natin to kasi meron po tayong kababayan na scam mga kabayan. Malaki po ang budget ang nawala sa kanya. And of course, marami pang iba. Alam mo po si Sir Ivan, palagi nito dalang bawal ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo mag-start mga kabayan, as usual, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I am hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan din po kasama natin ang mga kabayan nating DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Unit Team Supporters! And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre kabayan, i-welcome po natin ating mga kabayan po ng mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Ako mga kabayan, so before tayo pumunta doon sa balita kay PBM, pag-usapan muna natin po itong ginagawa na naman ngayon, bagong style ni Cielo Magno. Actually, hindi naman bagong style to kasi alam naman natin po yung mga Pink Clan mga kabayan, talagang mga sinungaling mga gonggong na yan. Kasi nga, di ba, ulitin ko lang po, kahapon meron siya interview doon sa One News PH. At ang sabi nito mga kabayan, ang rason niya kung bakit daw siya tinanggal po sa Marcos admin dahil daw siya po ay kakang Pink mga kabayan. And that is fake news. So kanina mga kabayan, before po nag-vlog si Sir Ivan, abay nagpa-interview po ito si Cielo Magno doon kay Christian Esguera. Yes, kay Christian naman mga kabayan. Tsaka ang kanyang rason doon, iba na naman po. Sabi niya, tinanggal daw siya sa Marcos admin dahil daw sa kanyang post sa kanyang Facebook mga kabayan. Di ba? Yan po ang unang rason at nalaman natin na kung bakit po tinanggal ito si Cielo Magno dahil po sa kanyang post po sa Facebook mga kabayan. Pero ang problema doon sa One News PH, iba kasi ang kanyang explanation ng mga kabayan. Tinanggal siya kasi siya po ay membro po ng Kakang Pink. Di ba? Napakasinungaling talaga. At saka alam ko marami po dito na mga mga viewers natin na mga kakamping at lagi po nagsasabi na si Sir Ivan ay fake news peddlers daw. Fake news na tayo mga kabayan. So para maiwasan natin ang kanilang mga sinasabi na fake news si Sir Ivan, ipapakita natin ang ating ebidensya mga kabayan. Akala nyo ba hindi handa si Sir Ivan? So for more details, let's share this. You posted a graph, no? Yung law of supply and demand. Paka-explain niya, why did you post it, and was this the reason or parang the last straw kung bakit kayo tinanggal? Yes, that's the reason kung ba't ako tinanggal. Because I posted that graph of the supply and demand na nagpapakita din kung ano yung epekto ng price ceiling or price cap. O sino ba dito yung fake news? Akala nyo hindi naghahanda si Sir Ivan kasi alam nyo kabayan, doon po sa ating last vlog, abay ang daming comment doon, mga kalyado po ng mga Pinklawan, sabi na fake news daw si Sir Ivan. Alam nyo, hindi po nagbibitaw po ng mga information si Sir Ivan kung hindi ako sigurado or hindi po natin nabalitaan sa ibang mga outlet mga kabayan. So ganyan po tayo para hindi tayo mababalikan. Tingnan nyo, kitang-kita na talaga dito kung anong klaseng dugo meron itong si Cielo Magno mga kabayan. Sabi niya nung una, doon po sa One News PH, tinanggal siya kasi siya po ay kakamping. Dito naman po kanina sa kanyang vlog po or sa interview niya doon kay Christian Esguera, tinanggal siya kasi daw sa kanyang post po doon po sa kanyang Facebook. Diba? Napakasinungaling talaga eh. Pero alam naman po natin na ganyan po yung mga Pinklawan. Mahilig po magbitaw dito ng mga black propaganda para sisiraan na dito yung Marcos administration. Siya pala mga kabayan, so tama lang po yung mga sinasabi po ng ating mga kabayan po ng mga Marcos vlogger
vlogger na nandun po sa Twitter. Siya nga pala, gusto ko lang po i-acknowledge po ang aking mga kaibigan po na mga vlogger na nandun po sa Twitter mga kababayan. Iba sila na klase na vlogger. Yung BLOGGER mga kababayan. Yung hindi po sila nagpapakita na nagpo-post lang po sila ng tweet doon sa Twitter mga kababayan. So like for example, gusto ko lang po i-acknowledge sila si Nina, sila si GC Punong Barangay, sila si Reform PH, makasamahan natin sila mga kababayan. Kaya nga nakakuha po ng information si Sir Ivan tungkol po sa mga pinagagawa po ng mga pinklawan dahil po sa kanilang mga kababayan. Like for example, dito po kay Nina, actually si Sir Ivan po ang unang nakatuklas na meron palang interview itong si Sheila Magno doon po sa One News Piece mga kababayan. At saka doon po, finalo-upan po kagad ni Nina. Sabi dito, Sheila Magno, hindi ka tinanggal dahil isa kang kakamping. Tinanggal ka dahil isa kang unprofessional at bastos na kakamping. So tingnan nyo dito, tama po ating makabayan mga Marcos vlogger doon po sa Twitter makabayan. At ito pa, ang sabi pa dito sa ating kababayan, sabi niya, di ba nung nalaman po ni Sheila Magno na sabi niya July of this year si Secretary Benjamin Jokno was already asked to remove me because of being kakamping. So sabi po na ang comment po dito nating kababayang vlogger, sabi niya, notwithstanding, you absolutely deserve to be sacked for literally acting like a Trojan horse in Malacanang. Salamat Secretary Benjamin Jokno for having an acute sense of smell and foresight. So tama lang po ang sinabi po ng mga kababayan natin tungkol ito kay Sheila Magno. Kasi nga, sinungaling mga kababayan. Talagang hindi po mapagkakatiwalaan ang mga ginagawa o ito mga ginagawa po dito ng mga pingklan mga kababayan. At saka alam nyo, natatakot talaga si Sir Ivan kung bakit si PBBM kumukuha dito nag-appoint dito na mga membro po ng kakamping mga kababayan. Once ikaw po ay traitor, once ikaw po ay sinungaling, ang traitor is a traitor talaga mga kababayan. Sinungaling is always a sinungaling. So please PBBM, wag po tayong mag-appoint po ng mga kakamping. Kasi yan po mga gunggong na yan, meron sila mga agenda, sariling agenda, na ikaw po dito'y pabagsakin at sisiraan talaga. So, PBBM, please, ingat-ingat po tayo, okay? So, dito tayo pumunta mga kababayan sa next na topic. Pag-uusapan natin po yung nangyari doon sa Singapore. So, for more details, let's watch this! Sa kanyang kaarawan, ilang issue na kinakaharap ng bansa ang tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-10 Asia Summit sa Singapore. Kabilang diyan ang utang ng Pilipinas at mga hakbang tungo sa paglago ng sektor ng agrikultura. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, dito sa Singapore, nag-66th birthday ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, isa sa mga ginawa niya ay ang pagdalo sa pagtitipon ng mga investor at ng mga negosyante rito para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Pag-apak pa lang sa entablado ng Milken Institute 10th Asia Summit sa Singapore, nagsorry kaagad ang Pangulo na late kasi siya ng halos kalahating oras dahil nahuli rin daw ng dating ang kanyang bagahe. Allow me to apologize for being quite so late as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Ang Asia Summit ay pagtitipon ng mga industry leaders, policy makers at mga experts para talakayin ang mga issue na hinaharap ng mundo ngayon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang na sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, itinatag nila ito dahil nababahala na sila sa kakautang ng bansa. We also started to worry about borrowings. Although our borrowings in terms of as a ratio of GDP are not as high as maybe our neighboring countries. We are standing at about 62.3 up to 63% of GDP. But for us, that is high. Pinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya noong 2022 sa 7.6%, ang pinakamabilis daw na paglago mula noong 1976, panahon ng kanyang ama. Tinanong naman ng Pangulo kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa matapos ang COVID-19. So we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration, once again, is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet, but we have made many important steps to start that.
Emil, kasama ng Pangulo rito sina First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez, DTI Secretary Alfredo Pascual at ilang malalaking negosyante sa Pilipinas. Bukas po hanggang sa Sabado ay inaasahang makikipagpulong ang Pangulo sa iba pang investors at business leaders dito at nakatakda rin siyang manood ng F1 race. Idagdag ko lang dito mga kabayan kasi hindi yata napakita po ng GMA na kung saan si PBM po nung speech niya napakita po ng ng reporter sa sa GMA, 'di ba? Hindi noon napakita na si PBM po ay nahikayat na naghahanap pa dito ng karagdagan po ng mga investors doon po sa Maharlika Investment Fund mga kabayan. So hindi kasi na-highlight doon. Yes, nahihikayat po si PBM. So yan po ang isa sa kanyang pakay kung bakit siya pumunta po doon sa Asian Summit sa Singapore mga kabayan. Naghahanap po ng mga investors. At yan po ay taliwas sa mga sinasabi po ng mga anti-Marcos na si PBM daw ay lagoy-lagoy lang at walang gagawin po dyan sa Singapore. Di ba nakahiya mga kabayan? Hindi kasi nila alam kung ano ba ang trabaho na isang presidente mga kabayan. At para malaman nila kung ano ba talaga ito yung responsibilidad po ng isang presidente, dapat sila po dito ay mag-presidente muna mga kabayan. Hindi kagad banat ng banat, panira kagad mga kabayan, lagoy-lagoy daw kasi hindi nila alam at ayaw nilang alamin mga kabayan at ayaw lang intindihin po yung mga sinasabi ni PBM kasi sila po ay salot ng lipunan. Ayaw kasi nila na lumago po yung ekonomiya ng Pilipinas at ayaw po nila na uunlad po yung Pilipinas mga kabayan. Kasi ang gusto nila na si Linlin Lutang daw, si Santa Mama, ang gustong padalhin po ng Pilipinas. Ayaw nila na si PBM mga kabayan kasi sila po ay allergy dito sa mga Marcos. Okay, dahil nga nabanggit doon si F. Elisa mga kabayan sa huli, sinabi po ng reporter na kasama daw ni PBM, ipapakita na po natin dito yung programa ni Felisa, yung Love for mga kabayan, kasi yung Love for All, dinala po ni Felisa doon sa Ilocos. So, for more details, let's watch this. Dinala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All program sa Ilocos Norte ngayong araw. Katuwang ng unang ginang serbisyong ito ang Tulong Kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Libreng serbisyo medikal ba kamo? Sagot ka ng Lab for All. Higit 80 doktor, dentista, medtech at medical volunteers mula sa mga ospital ng Makati Medical Center at Cardinal Santos Medical Center ang nagsanib puwersa sa Ilocos Norte Centennial Arena Grounds sa Lawag City. Layunin ng programang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos na ilapit sa taong bayan ang quality health services. Katuwang ang mga corporate social responsibility arm ng MVP Group of Companies sa project na Love for All ng unang ginang. Ito raw ang paraan ng pagtulong ng MVP Group of Companies sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin na walang-wala ngunit nangangailangan ng konsulta ng doktor o di kaya naman ay laboratorio. Si Debbie, nabantay sarado sa kanyang sugar at cholesterol at kailangan pang magpa-x-ray at ECG para raw naka-jackpot. Lubos na nakakatulong po sa amin kasi mahal po yung laboratory at saka po minsan lang po itong libre na to. Si Nanay Zosima naman, na mag-isa na lang sa buhay at may iniindang arthritis, nakalibre ng reading glasses, laboratorio at gamot na sasapat sa 3 buwan. Every time na magpapacheck up ako sa hospital, ma'am, 1,500. Pag wala akong pera, hindi ako makapunta sa hospital, tinitiis ko na lang. Ito na ang ikatlong beses na lumahok ang Tulong Kapatid sa Lab for All project. Noon pa man ay talagang sinabi na ni Chairman MVP na health security ay isa po sa mga prioridad ng MVP Group of Companies. Gusto niya pong talagang tulungan, lalo na yung mga mahihirap o yung mga bayan, mga lugar, ang mga tao na nasa fringes of society, no? Mahirap sila makahanap ng doktor. So it's all about making our lives better. Of course, we cannot do this alone. To be more effective, we need the help of the private sector. MVP, Ayala, all these funds, they've been bringing the best and the brightest to help us with this project. So maraming salamat. Para tuloy-tuloy ang serbisyo medikal, nagbigay ang Juan Meralco Foundation ng mga genset para sa health centers sa mahihirap na bayan ng Ilocos Norte. May mobile water treatment plants naman mula sa Maynilad, habang ang Metro Pacific Investments Corporation
portable filters para sa tubig. Bukod sa hygiene kits, masarap na spaghetti at pineapple juice naman ang inihanda ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated para sa mga kapatid nating inabutan ng gutom habang nagpapalaboratorio o konsulta. Alam mo mga kababayan, malaking tulong ito sa mga kababayan natin. Sana po, dadalhin na po ito ni Efelisa doon po sa mga probinsya, sa mga Kabisayan, at saka doon po sa mga remote areas mga kababayan. Malaking tulong talaga to. Kahit na hindi po sasama si Efelisa, as long as meron siya mga team dito na dadalhin po yung Love for All doon po sa ibang lugar, malaking tulong ho yan. And again, congratulations po sa programa ni Efelisa. Okay, so forward na tayo mga kababayan. Pupunta tayo dito sa tungkol sa ayuda doon po sa rice cup ceiling para po sa mga retailers mga kababayan, kasi marami po ditong nakatanggap po ng mga ayuda, pero meron po dito ang hindi po nakatanggap mga kababayan sa kadahilanan na meron kasing problema. So para malaman natin, let's watch this. Nagre-reklamo na rin ang ilang rice retailer na bigo rin mabigyan ng ayuda ngayong araw. Kung wala sa listahan ang ibang retailer, mali ang spelling ng pangalan na nakalagay. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Anong pangalan? Dinumog ang bigay ng 15,000 pesos na livelihood assistance sa mga rice retailers sa Marikina City kaninang umaga. Hindi pa man nagsisimula, puno na ang covered court na ito. Si Elmer Recepcion, mag-aalas 8 pa nakapila. Nagsara raw muna siya ng tindahan para makuha ang tulong sa pagsunod nila sa 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Yun nga lang ang inaasahang pera na pornada. Wala kasing apelyido ang pangalan niya sa listang ibinigay ng DTI. Na-encode nila, Elmer Hermoso, na wala yung asepsyon. Pero sabi nila ma'am sa akin, gagawan nila ng paraan. Malaki kainayangan talaga namin kasi minsan lang ito mangyari na magkaroon kami ng ganito na ayuda. May mga hindi rin nakakuha dahil mali naman ang spelling sa pangalan, gaya ni Eleuterio Espino. Apelyido, imbes Espino, naging Espelyo. Hiling ko dahil siyempre tamang dito address, tama yung pangalan ko. O ngayon, dapat i-assist na lang nila. Tiniyak naman ng DTI na makakatanggap pa rin ng tulong sa ibang araw ang mga hindi nakakuha ngayon. Bukod sa 15,000 pesos na cash subsidy, posibleng makatanggap ng dagdag na tulong ang mga retailer mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan, kabilang na ang mga tax incentives o diskwento at pagsagot sa kanilang renta. Sa ganitong paraan, umaasa silang mas marami na makakasunod sa price ceiling. Sa pinakahuling tala ng DTI, nasa lampas 500 na ang nakatatanggap ng tulong sa Metro Manila. Lampas kalahati yan ang target na bibigyan. Wala pa dyan ang higit 800 retailers na nakaschedule bigyan ngayong araw. Pero kahit nakatanggap ng tulong ang ilang retailer, aminado silang baka hindi pa rin makabenta ng bigas na pasok sa price cap. Hindi naman siguro kakayanin. Hindi rin ako magpapalugi kung mataas yung bili ko. Depende pa rin sa presyo at kalidad ng bigas. Kasi yung 41 pesos na mabibili sa palengke parang hindi na makakain talaga. Para naman sa ilang grupo, hindi pinaghanda ng price cap lalo't may mga aberya sa pamimigay ng tulong. Sinasabi nila, pinag-isipan nilang mabuti. Actually, the fact na it took them 5 days to set up the ayuda means they were not prepared. They did not anticipate. Common sense lang na ma-anticipate mo sa ganung kababa lang presyo ng price ceiling. Malulugi talaga yung retailer. Price ceiling was a desperate act on the part of DA and DTI. Tiniyak naman ng DTI na mabibigyan ng tulong ang halos 6,000 retailer sa bansa, lalo't pinagbigyan ng COMELEC ang exemption sa pamamahagi ng assistance kahit abutin ng election ban sa September 15. Okay mga kabayan, babalikan ho natin yung sinabi po ng Farmers Group na sabi niya yung rice price cap ceiling daw ay isang desperate act daw ng gobyerno natin. Natatandaan mo na mga kabayan, di ba sinabi ko dito na sinabi po yan ni Kiko Pangilinan na yung rice price cap ay isang desperate move ni PBBM. Looks familiar talaga, di ba? Hindi kaya tauhan yun ni Kiko Pangilinan mga kabayan. Ni paring Kicks.
Yung kanilang mga yung kanilang mga script, the same po rin talaga eh. Kung anong sasabihin po ng kanilang amo, sasabihin rin po nila ng mga gunggong niya makabayan. Di ba? Sunod-sunod na talaga eh. Desperate move ba yung rice cap ceiling? Hindi naman desperate move yan. Yan po ay pinag-isipan po ng Marcos administration, pati yung mga economic managers na makabayan, pinagplanuhan ho yan. At saka hindi naman talaga sila kagad-agad na in-apply po yung 41 pesos, yung 45 pesos, kung hindi nila alam, di ba? Sakto po yung supply ng bigas mga kabayan. Ang problema kasi dito ay hinord kasi yan ng mga hoarders mga kabayan. Pero alam po nila na karamihan po sa mga retailers ay yung mga binibinta nila ng mga bigas mga kabayan, mga old stock ho yan. Sumunod lang po doon sa presyo na ipinalabas po ng mga hoarders. Kaya yun po mga kabayan, kahit sasabihin nila na lugi daw sila, hindi sila lugi mga kabayan. Talagang nagsisinungaling sila dito. Ngayon, babalikan po natin yung sinabi po na isang nanay ba yun? Basta alit at tindira makabayan. Sabi niya, kahit daw nabigyan na sila dito ng ayuda, wala pa rin silang plano po, nagbababa po ng presyo makabayan kasi nga malulugi pa rin sila dito. Sana isipin na nila dito na yung 15,000 pesos po na natanggap nila bilang ayuda makabayan, dapat pangtulong na lang po doon sa mga mamimili. Diba okay ba kabayan? Kahit alam naman natin po na malaki na sila yung nakita doon sa 15,000, kahit yung half doon, ibibili nila po ng bigas, ilang sakong bigas, at saka provision nila ng 41 at saka 45 pesos makabayan. At least mag-comply pa rin sila dito at isa pa, nakatulong sila sa kababayan natin. Diba? Dapat ganun po na mga mindsets. Hindi po yung napaka-greedy natin eh. Kahit alam naman natin na malaking kita na po yung 15,000 na clear, pero hindi natin alam sila ba talaga dito yung nagbaba po ng presyo makabayan o nag-comply ba sila sa EO39 na pinatupad po ni BBM? Di ba hindi natin alam? Kasi nalaman natin sa mga balita na marami po at meron pong makabayan nating mga retailers na kahit hindi po nagbaba ng presyo ng bigas, nakatanggap pa rin po ng ayuda makabayan. So dapat makabayan natin mga retailers, mindset na lang at saka tulong-tulong na lang po tayo, okay? Wala nang mga ayaw ko lang sabihin, baka masaktan eh. So anyways, dyan naman tayo sa next topic mga kabayan. Pag-usapan natin po yung tungkol dito sa isang scam kasi ito po yung babala po sa lahat kasi alam ko mga kabayan, marami po dito mga kabayan natin na gumagawa po ng klaseng tasking scam mga kabayan at hindi nila alam, ito po isang scam talaga. So, for more details, let's watch this! Pera na, naging bato pa. Yan po ang nangyari sa isang babaeng imbes daw kumita kapalit ng mga nagawa niyang task o utos sa inaplayang trabaho online, siya pang natangayan ng libo-libong piso. Ang modus alamin po sa pagtutok ni Maki Pulido. Sa kagustuhan magkatrabaho at kumita, madali raw na akin si Jonalyn sa nakitang Facebook post tungkol sa isang online job. Nang i-click ang link, napunta raw ito sa isang chat app. Sa chat, may kumausap raw sa kanya na nagsabing bago siya makuha sa kanilang kumpanya, may mga task na dapat kumpletuhin. Una, pagbebenta ng mga items tulad ng damit at tsinelas. Pero bago yan, kailangan daw magdeposito o recharge ng 100 pesos. Nakapagbenta naman daw agad si Jonalyn at nagkakomisyon pa ng 30 pesos. Nakumpleto rin niya ang ikalawang task na pagbebenta rin ng items at muling nagkakomisyon. Nung natapos ko na po yung 2 tasking na sinasabi nila, naka-withdraw po ako ng 648 pesos. Then sumunod po nun is nirefer ako sa manager nila para po mag-i-income ako ng mas malaki pa na hindi ko inaasahan. Ang sinasabing mas malaki ay VIP 3 para maging ganap na empleyado. Umabot sa 32,000 pesos ang ni-recharge ni Jonalyn para magawa ang tasks. Na makompleto ito, iwi-withdraw na raw sana niya ang ipinangakong 88,000 pesos na komisyon. Pero para makuha ito, kailangan daw magbayad ng tax na 17,000 pesos. Dahil subo na, idiniposito ito ni Jonalyn. Sabi niya sa akin, pwede ka na mag-withdraw, ma'am. Tapos nung nag-withdraw na po ako, incorrect password siya. Kahit tama po yung password ko, tapos po, hindi ko na sila makontak kasi binlock na nila ako. Ang masaklap, inutang lang daw ni Jonalyn ang 52,000 pesos na idiniposito niya sa digital wallet ng scammer. Halos hindi na ako makakain. Napiktuhan na yung emotional ko, yung pag-iisip ko. Minsan tulala na ako kasi paano ko nga po solusyonan. Kasi buong akala ko na makakatulong ako, pero hindi pala. Mas lalo pala lumaki yung problema namin.
Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tasking scam ang tawag dyan. Katulad daw ito ng employment scam na nagsimula noong kasagsagan ng pandemya. 523 employment scam cases na ang natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group mula January hanggang August 2023. We do the money trail. Kukuha tayo kay court ng warrant to disclose computer data for us to be able to get the identity of the suspect. Lagi nilang paalala, walang investment, walang ganung totoong nakakakuha ka agad ng ganitong pera agad in a short period of time. Kung ikay nakaranas rin ng task o employment scam, maaring dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya ko ipinakita ito mga kabayan kasi para magbibigay tayo ito ng awareness sa karamihan. Kasi alam nyo kabayan, pati nga yung asawa ko, naalala ko, meron siyang tinanong po na ganyan, yung tasking na mga kabayan, na mga, or tinatawag natin ngayon na tasking scam. Kasi kaya sabi ko sa kanya, mag-ingat tayo kasi kapag maganda po yung offer or malaki po yung kikitain dyan at saka napaka-easy na mga kabayan, dapat magdududa tayo, di ba? Wala pong easy money. Sa buhay natin ngayon, wala pong easy money talaga. Lahat mo ng pera, ito lang pinaghirapan niya makaabayan, di ba? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, ay sataman natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Our share po natin ang ating mga channel members. Sila po si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Pasalamatan rin po natin makaabayan si Ma'am Johnny Armas, nagbigay sa atin ng super thanks na $5. Nandyan po kasama natin si Ma'am Maricruz Hernandez, Raul Balyarta, Rose Guevara, Maite Baisa, Maria Minaziplon, Len Gonzalez, Barkadahan, Forever FM, Hatu Ilma Banyaga, OPM Labsong Sanchez, Kuya Ulay, John Kuan, Guadalupe Marquez. Nandyan rin po si Ma'am Jillian Quezon, Emily Ponsaranti Maho, Teresita Tumaliwan, Jovi Montero, Leonardo Manansala, hi to Emmy Sarino, Estelia Centino, Bots Estelia, Teresita Kainglet, Angelita Holsinger, Oliver Arcon, Baby Teresita, Arceli Guevero, Marian Shoko, and hi to Marilo Vidnarek from Germany, Gloria Santera from Bacoor, Cavite, and hi to Oasis of the North. Okay mga kabayan, so dito na po tayo. Tungkol po sa sinabi ko sa Philippine National ID, kasi si PBM, banas na banas talaga dito mga kabayan. Dahil nga makupan, magtrabaho yung taga PhilSys. Hindi natin alam talaga kung ano bang problema ng mga kabayan. Sakto naman sila sa suporta, malaki po ang kanilang pondo, pero bakit hindi pa rin po matapos-tapos sa pag-distribute or yung pag-prepare po ng mga Philippine National IDs mga kabayan. At marami po ditong nagreklamo po ng mga kabayan natin. So, doon po sa interview sa kay DIC Secretary Makabayan ni Ivan Oy. So inamin niya na si PBM po ay malapit na ditong mapuno. So for more details, let's watch this. Well, yesterday we had our sectoral meeting with the President and we discussed the ICT matters. Primary topic of discussion was the deployment of a national digital ID. As you all may be aware, we've had this PhilSys ID system that has been assigned to the Philippine Statistics Authority to provide a national ID system. And so the data capturing occurred several years back, and everybody's been waiting for their physical plastic ID. So a lot of delays have already happened, and there are many of our countrymen who have been complaining that up to this date they have not yet received their national ID. And so the President has expressed his impatience because a lot of things needed to be done, and it's all dependent on the deployment of a national ID. So recently, actually a few months back, the President tasked the DICT to figure out how do we now deploy a national ID without having to wait forever for the plastic ID card. So DICT prepared a study and a plan to deploy a national digital ID, which is an identity system that can be loaded on your respective mobile phones.
Actually, this is already a leapfrogging, no? Because in most countries, developed countries in the world, they are actually using digital IDs rather than physical card IDs, because this has more use cases and it allows for better online transactions, dahil karamihan po natin ng mga netizens are already doing online transactions. And this became more urgent because during the pandemic, most of us has actually shifted from physical cash transactions to online transactions, which gave rise to actually a significant increase in online commerce as well as digital payment systems. So nalaganap yung ano po, no, yung digital e-wallets dahil dumami po yung mga gumagamit nito during the pandemic. So this became more urgent that in order to secure our transactions online, dapat po there is a valid way of verifying the identity of each person that is transacting online. Kaya po ni-propose natin sa ating mahal na Pangulo na DICT will take the lead in developing and deploying a digital ID, most especially on a mobile platform. So, but however, in order to do that, we needed to be able to access all the data that has already been captured by the Philippine Statistics Authority, because they were the primary agency tasked under the law to do all the data capturing, yung mga biometrics natin, no, mga facial recognition, mga fingerprint, and so on, as well as yung mga personal information, date of birth, and all the family circumstances and so on. So as of our last report, I think they have captured about 80 million identities already, and it's in their database. So for us to be able to convert it to a digital format, we needed access to that database so that we can deploy it on a digital platform. So that was the discussion, and that was where we reported to the President as to how we are going to adopt it on a digital platform, and so that it can eventually be used for all our online transactions. Lalo na po ngayon, dahil last June we launched the eGov app. The eGov app, which is a one-stop shop platform where different government services are integrated into a single app. So i-include po namin doon yung digital ID sa eGov app, so that when you transact using your digital ID credentials on that single Gov app, hindi na po kayo magsa-sign on pa sa ibang ahensya ng gobyerno kasi nandoon na. So example, na verify yung credentials nyo using your national ID, digital ID, at okay na kayo, you can directly connect to your PhilHealth account. At hindi na po tatanungin ng PhilHealth kung sino kayo, dahil na-verify yung identity nyo. So ma-access nyo na yung mga PhilHealth number nyo, contributions nyo, premium, availments, and so on. And many other government agencies for that matter. Okay, mga kabayan, reaksyon na natin po yung sinabi ni Secretary Ivan Oy. Bakit ngayon lang gagawin po yung Philippine National ID bilang digital ID, mga kabayan? Di ba? Naalala nyo, I think 3 months ago na ba or ilang months na sinabi ko dito na sana po yung ating Philippine National ID para hindi po magkakaroon dito ng aberya, or di ba nung time po na maraming nagreklamo dito na ilang years or ilang buwan na or year na ba na hindi pa rin po natanggap ang mga IDs. Di ba sabi ko ito, mga kabayan, sana gumawa dito na isang platform or applications na magiging digital dito yung Philippine National ID. Yun po isang backup plan, mga kabayan. Kasi pwede naman po yung pagkatapos lahat ng pag-register po ng mga kababayan natin para sa National ID, dapat gumawa kaagad or ginawa kaagad na isang digital, mga kabayan. Para to follow up na lang po, i-follow up na lang nila yung mga physical ID, kasi alam naman natin na makupad talaga magtrabaho yung gobyerno natin dyan. Dapat i-follow up na lang po yung mga physical ID
Ang maganda dito, meron na pong digital ID mga kababayan para magamit nila sa mga bangko, sa mga private po na mga business areas o saan man na mga sektor mga kababayan para magamit agad yung mga national IDs natin, di ba? Nandyan na po sa mga cellphones o sa mga platform mga kababayan na pwede nating i-download. Dapat ganun po, mindset. Dapat advanced thinking tayo. Hindi ngayon, di ba? Malapit ng magalit si PABM kasi nga makupad magtrabaho yung taga PhilSys, sakto pa naman sa suporta, pero ang tamad nila mga kababayan. Katulad nun po sa DTI, sa ibang lugar, ang tamad rin po. Alam nyo, meron kasi dito nagreklamo or nagsumbong sa atin, sabi niya, Sir Ivan, yung ibang bigas doon sa kanilang lugar, abay umabot na po ng 70 pesos at malapit na po mag 80 pesos mga kababayan. Bakit hindi yan chinek or talaga binantayan po na naka-DTI sa kanang lugar mga kababayan? Di ba? Parang takot talaga sa mga businessman o sa ibang retailer yung DTI mga kababayan. Iba takot or talagang tamad ng mga kababayan. Okay? So sana po sa taga DICT kay Secretary Ivan Oy, dapat noon nyo pa ginawa ho yan. Di ba? Napaka-easy na task lang ho yan. At anyways, may budget naman po yung DICT at saka marami pong kasama sa isang team ang gawa po ng applications mga kababayan. So hindi sana nagaganon yan. Anyways, jump naman tayo sa next topic mga kababayan. But before that, isatawa natin po nandiyan po si Rayan, si Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Nandiyan rin po kasama natin si Ma'am Shane Sibal, Angelina Arcelia from Toronto, Canada, Biyahi ni AJTV from South Korea, Edgardo Canonigo, hi to Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday, and hi to Maria Marlene Embido Bautista. And for that also kay Pusong Inami or si Sis Queen. Ang mga kababayan, alam niyo po, si Atom Arroyo, nag-file siya ng 2 million na civil case mga kababayan kasi nga nire-retag daw sila ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Bade mga kababayan. Pero yan po yung pong kaso na final po ni Atom Arroyo mga kababayan, I think and I'm very sure hindi yan mag-prosper. Bakit? Sinabi na po mismo ng taga-ombudsman na wala pong specific na batas na nagbabawal sa red tagging mga kababayan. At yan po ay pinagtawanan talaga ni Ka Eric. Para malaman po natin ang buong detalye, let's watch this. Naghain ng kasong sibil ang journalist na si Atom Arroyo laban kina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa manay paninirang puri at panre-red tag. Kasama ang kanyang pamilya at abogadong si Attorney Tony Lavinia, inihain ni Atom ang reklamo sa Quezon City RTC ngayong araw. Wala raw tigil sa pagkakalat ng kasinungalingan sina Badoy at Celis sa kanilang programa at sa social media. Inakusahan daw ng dalawa ang pamilya ni Atom na konektado sa New People's Army. Wala raw basehan ang lahat ng paratang. 2 milyong pisong danyos ang inihingi ni Atom kina Badoy at Celis. Hindi naman siya nagsampa ng kasong kriminal dahil naniniwala si Atom na hindi na dapat i-criminalize ang libel. Sa kasong ito, mayroong pagdagdag na problema doon sa kaligtasan ng mga nare-red tag. Dahil alam natin at nakikita natin kung ano yung nagiging epekto nito lalo sa mga walang laban. Bagamat ako naman ay hindi partikular na nangangamba sa aking buhay, palagay ko meron akong pribilehiyo ng pagkakaroon ng malakas na support system. Importante pa rin na yung mga may kakayanan ay gawin yung ganito at manindigan para sa mga walang kakayahan. Okay mga kababayan, alam nyo, hindi lang po si Ka Eric o si Doc Lorraine Badoy ang nagsasabi na itong mga Arroyo mga kababayan, si Atom at saka ang kanyang nanay ay konektado dito sa mga PNA. Di ba? Marami pong nagsasabi dito na mga grupo at yung mga kababayan natin kasi marami pong nakakala mga kababayan. So ngayon, ito po pinagtawanan lang po ni Ka Eric at meron po ditong hamon si Ka Eric kasi nga, di ba si Ka Eric mga kababayan, that is already 21 to 22 years ba siya na naging membro po ng PNA. So alam na alam niya yung galawan ng PNA at saka kilala niya po itong si Carol Arroyo mga kababayan. At saka siya nga pala mga kababayan, gusto ko dito talagang susuportahan ko po itong laban kasama ang bayan kasi nga
Ngayon po, sila na lang po ang bukod tangi na programa na kumakalaban sa mga PNA mga kabayan. Di ba? Walang iba, kundi lang po, ito lang po yung laban kasama ang bayan. Pero alam ko naman po na marami po ditong ayaw sa SMNI, pero gusto ko talaga na suportahan po yung programa ni Ka Eric at sa kanil Doc Lorin Bade mga kabayan. So for more details, let's watch this. Ang tanong ng taong bayan, Carol Araulio, ikaw na Atom Araulio kasi gusto mo magpabida ngayong araw na ito. Kaya mo bang ibalita yung balita na binalita ni Marian Centino at ng SMNI? Yeah. Yung pagpapakita na nagbabalik loob ang mga dating sinira na komunidad at mga pamilya na inodyukan, ginatungan, niloko at nirecruit ng CPP, NPA. Ano yun? Question ha? Ano pa? Pasingit, Eric ha? Go ahead, ma'am. Kaya mo ba, Atom Araulio, na yung documentary mo tungkol sa Save Our School Network, yung mga kunwari eskwelahan ng CPP, NPA, NDF, pero actually mga terrorist training camps. Napakaganda ng ng documentary mo, puro kasinungalingan. Yes. Propaganda ng komunistang teroristang organisasyon na pumatay ng napakaraming mga kapatid natin. Yun. Kaya mo bang gumawa nun? Kaya mo bang magsabi ng katotohanan at sasamahan pa kita at i-interviewin mo sila? Yes, sasamahan ka namin doon upang magkaroon ka ng balansing pagtingin, hindi yung propaganda material ang ginagawa mo gamit ang GMA para sa CPP, NPA, NDF. Ito po yung aming editorial portion nila Brother Franco at ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. Kagabi po, pinorward ito ng isang kaibigan kong abogado. Kasi nakikita niya ito sa Viber group ng mga lawyers na ang kanilang advocacy daw ay para sa katotohanan. Really? Sila Tony Lavinia ang ating tinutumbok dito. Yung mga nag-aabogado sa mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Like Sara Ilago ng Kabataan Party, sila Raul Manuel, at iba pang grupo. At ngayon naman ay siya din yata nangungunang abogado dito para sa tinatawag na grupong Movement Against Disinformation. Pero nang tiningnan ko, Brother Franco, Ma'am Lorraine, ang dapat ang tawag sa grupo nito ay Movement for Disinformation. Kasi nagpo-promote ng kalukuhan ng mga impormasyon at kasinungalingan. Ito yung kanilang inilabas, Brother Franco, if I may. What? Atom Araulio files 2 million damage suit versus Red Taggers. Ayos ha? Sa una pa lang na line sa kanilang notice of media invitation, alam na kaagad kung kanino ito. Red Taggers ha? Term ito ng terminology ng CPP, NPA, NDF. When? September 11, 2023, 8:30 a.m. Talagang nagpa-media briefing pa. Where? Filing at the Office of the Clerk of Court, RTC, Quezon City. O dito rin sinanay niya na si Carol Araulio na active CPP, NPA, NDF Urban Operative ay dito rin nag-file. At nakatanggap na kami ng summon patungkol doon. Press conference, Max QC Circle. Talagang may press conference after ng filing, kompleto sa rekado ng propaganda. Pinaghandaan. Template? Template. Template na template. Ito yung sinabi ng kanilang press release at ng kanilang notice of media briefing. A complaint of civil damages will be filed today, September 11, 2023, 8:30 a.m. at the Office of the Clerk of Court, RTC, Quezon City to seek redress for damages and injury suffered by Mr. Alfonso Tomas Atom Araulio. Hindi daw totoo na ang Atom ay Alliance of August 21 movement. Kundi ito daw ay pangalan ng kanyang grandfathers. Kaya Alfonso Tomas. O sige, pagbigyan na natin Atom Araulio. Due to the defamatory statements maliciously disseminated by Jeffrey K. Eric Celis, at ako po yon, and Lorraine Marie Badoy Partosa. This legal action is intended to hold accountable the two SMNI hosts for their wrongful acts and highlighting how red tagging foment hate, abuse, and violence against journalists and the truth tellers. Wow. Ikaw lang pala ang truth tellers, Atom Araulio. Kailan ka nagkaroon ng ganong tsapa? Kanino franchise nag-issue sa'yo na ikaw lang ang truth teller sa tangnanay mo? Kanino nanggaling yon? Ayos truth teller At kami, red tagger, ikaw ang truth teller. Kilala mo ba si Ginoong Julius Meriveles? Na naging kakolektive mo sa Communist Party at si Ronaldin Olea sa inyong pag-operate
para mag-infiltrate ng media community before ka mabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa GMA? Gusto mo iharap ko siya sa iyo? At haharap kaming dalawa sa iyo? Antayin natin sa korte at i-discuss ko sa iyo ito. Pero sa press con natin. Sa press con, no? Pagbibigyan natin siya. Siya daw ay truth tellers kasama si nanay niya. At pati na mga kagrupo nila sa CPP, NPA, NDF. Itong sabi niya, ma'am, maliciously disseminated by Jeffrey K. Eric Celis and Lorraine Badoy. So, sabi niya, red tagging that spread disinformation and suppress democratic discourse and the rule of law. Matagal na namin kayong iniimbita ng nanay mo, ikaw, na pumunta sa SMNI o mag-set at magtakda ng isang public media forum para pag-usapan natin ang sinasabi mong red tagging at ang sinasabi namin kayo ay naging bahagi at ang nanay mo ay aktibo sa CPP, NPA, NDF para mailantad sa publiko, sa Court of Public Opinion and Public Debate. Sabi nga ni former Congressman Mike Defensor, akala ko public debate ang hinahanap nila. Bakit sa korte sila pumunta? Hindi sa korte ng public opinion kung totoong kayo ay hindi guilty sa pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Why would you do technical maneuvers and legal maneuvers to tie down our hands? Kasi pag may kaso na, hindi na kami makapag-discuss dito tungkol sa aming mga pag-i-expose sa inyo at humihingi kayo ng CDO, cease and desist order, para patigilin ang broadcast ng Laban Kasama ang Bayan. Aba, truth tellers kayo at defenders of democratic discourse and freedom of speech, pero papatigil nyo ang programa ng Laban Kasama ang Bayan at ang SMNI. Ang galing Kaninong nanggaling na definisyon yan, Carol? Atom Araulio. Ito pa ma'am ang sinabi niya. Mr. Araulio will be represented by the councils for the movement against disinformation. Dapat i-correct itong grupong ito, Movement for Disinformation. At ang grupong ito ay sina Rico Domingo, attorney, and Dean Tony Lavinia, and other councils, among others. A press conference will follow. Reference person, Tony Lavinia. Aba, si Tony Lavinia, hindi naman ito CPP, NPA, NDF. Pero, katsorba-tsorba niya ang mga taga-CPP, NPA, NDF. Abogado siya ng mga terorista. Ng mga grupong konektado sa terorista at aktibo sa operatiba na mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. I should know better than you, Attorney Tony Lavinia. Why? Naging CPP, NPA, NDF ka ba para masabi mo na hindi CPP, NPA, NDF si Sara Ilago, si Nery Colmenares, si Carol Araulio, si Teddy Casino, for you to defend them? What is your direct personal knowledge compared to me na sa amin, libo-libo na naging CPP, NPA, NDF compared to your assertion? Hindi ko mo naging dean ka ng Ateneo School of Government ay mayroon ka ng monopolyo ng kaalaman, Attorney Dean Tony Lavinia. Excuse me how can you contravene the direct personal knowledge, direct involvement namin, ako 21 years and 4 months sa CPP, NPA, NDF. How will you contravene that? At ang iba pa mga kasama namin na naglantad kung anong pagkatao nitong Carol Araulio at mga grupong pinagtatanggol mo, kagaya ni Sara Ilago ng Kabataan NPA Recruiter Party List. Ngayon may sagot ako before ang rejoinder ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco, at ito po ay ihayag namin sa inyo. My message and reply to Mr. Atom Araulio and to his mother, Carol Araulio of CPP-created, CPP-led Bagong Alyansang Makabayan by Jeffrey K. Eric Celis, Secretary General of Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan, Sambayanan, and anchor person, SMNI Laban Kasama ang Bayan. Ito po yung sagot ko sa kanya. At ito po'y publicly pinost ko. To Mr. Atom Araulio and to your mother, Carol Araulio, kondinahin muna ninyo, itakwil at labanan ang terorismo, mga panununog, pagpatay sa mga sibilyan, pang-aambush sa mga sundalo at pulis, at mga pagre-recruit sa mga kabataan, at pati na ang malawakang pangungutong, ekstorsyon na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, kasabwat ng kanilang mga organisasyon at mga individual na kanilang ginagawa laban sa ating mamamayan bago kayo magmagaling sa pag-file ng complaints of damages versus me
and Dr. Lorraine Badoy. Kung dinahin nyo muna, itakwil at labanan ang pinagpapatay na libu-libong katutubong tribo sa pamayanan, sa Mindanao lalo na. Ang mga sibilyan na pinagpapatay ng CPP, NPA, NDF, kagaya nila Kit Absalon, ang mga manggagawa sa Northern Samar, ang mga kabataang pinagre-recruit ninyo na ang mga nanay hanggang ngayon, naghuhumiyaw ang pag-iyak at pagsusumamong ibalik ang kanilang mga anak na pinagre-recruit ng front organization na pinamumunuan ng nanay mo. Then, wala na tayong pag-uusapan. Hindi mo na kailangang pumunta sa korte, i-withdraw ko ang 785 pesos ko sa bangko at ibabayad ko sa iyo at ang utang ko na more than 1 million ay huhulog-hulugan ko ng 1 peso kapag ginawa nyo itong pagkukondina at pagtatakwil sa CPP, NPA, Great NDF. offer, huh? That's a great offer, Eric. Oh, ma'am, i-withdraw ko, Brother Franco, ang 785 pesos ko, paunang bayad. At ang kulang ko na 1,900,000. Yung limpak-limpak na 785 mo, ibibigay mo, ha? Okay. At huhulugan ko ng piso-piso o 2 pesos per day. Gagawin ko yon at mag-solicit pa ako sa mga mamamayan ang bag piso-piso kasi nagkamali kami sa pag-identify kay Carol Araulio at nagmamaktol ang anak niya na hindi daw sila connected sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay itinatakwil at kinukundina nila ang CPP, NPA, NDF. Gagawin ko kaagad yun. Hindi na tayo kailangan pumunta pa sa RTC but condemn first. Fight and reject CPP, NPA, NDF and all their atrocities, terrorisms, and crimes and blood debts to the Filipino people. Wala na tayong pag-uusapan, tapos na kaagad. Itong dugtong ko, your continuing failure and refusal to condemn and reject the communist terrorist group of the CPP, NPA, NDF and their acts of terrorism that they conduct in destroying our country and our people, the way your mother, Carol Araulio, refuses to do so also, is a clear indication of the validity of our assertions against you and your mother. Kaya maninindigan kaming totoo ang aming pahayag on solid ground. Okay mga kaabayan, so isa-taro po natin, nandyan po kasama natin si Kaloyal Wanabent, Rosette Scarpina, and hi to Cesar Velches. Okay mga kaabayan, dyan po mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi na-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So mga kaabayan, before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you for another beautiful sunrise. Every breath I take is a gift from you. Thank you, Lord. No matter what I may face today, with your help, I know I will be able to endure, overcome, and prevail. I thank you in advance for your strength and energy that will sustain me, your wisdom that will guide me, and your peace that will fill me. May this day be filled with so many blessings, miracles, and answered prayers. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal.